ay nakasanla, babayaran po natin. At ang ating pagkaalam may bayad na meron pang tubo para makuha natin yung ating isinanla na anumang mahalagang bagay. Alam po ninyo, ang ating buhay ay para po bang nalagay sa kamay ng ating kaaway na si Satanas. Nabubuhay tayo sa kasalanan. Pero sa pamamagitan po ng pagtubos na ginawa ng Panginoon, wala tayong ginawang anuman. Hindi natin pinaghirapan mula po sa kamay ng kaaway, mula po sa lusak ng kasalanan. Tayong lahat, tinubos tayo kinuha tayo ng Panginoon mula sa isang kalagayang alipin ng kasalanan. Inalis tayo ng Panginoon at inilagay sa isang kalagayang malaya sa kasalanan at binihisan ng isang bagong buhay ng ating Panginoon. Alam po nyo, napakasarap pong isipin na sa tuwing tayo tatanggap ng Lord's Supper, ng Holy Communion, yun ang nasa isip natin na sinasabi natin, Panginoon, salamat po sapagkat mula po sa aking kalagayang makasalanan, ako'y tinubos mo, inalis mo, hinango mo mula sa kasalanang ito at binigyan ng isang magandang buhay. Kaya nga, yun po ang tandaan natin. Yun ang isang unang-una na katotohanan. Central truth of Christianity is the atoning work of our Lord Jesus Christ. Yun pong gawain ng pagtubos na ginawa po niya sa bawat isa sa atin. Ano pa ho yung isa pang katotohanan na napapaloob dito sa ating Lord's Supper o yung ating Holy Communion? Hindi lamang ito pagpapaalaala ng isang pangunahing katotohanan ng Kristyanismo, yung pagtubos sa atin ng Panginoon, kundi sabi po rito ay ito ay isang pakikisama natin sa katawan ng ating pong Panginoong Hesus. Pakikiisa natin sa katawan ng ating Panginoon. Dito sa verse 18, ng same chapter po, chapter 11, verse 18, may mahalagang bagay na binanggit po rito. Ang sabi po rito ay, for first of all, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, and in part, I believe it. Nakalulungkot po na ito ang naging puna ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, na kung saan ay binanggit dito na doon sa iglesia, doon sa church, sa Korinto ay, ang sabi niya, nadinig ko na merong mga pagkakabahabahagi sa inyong kalagitnaan. At ang sabi po niya ay, may paniniwala ako na ito'y nangyayari. At nakalulungkot pong komentaryo ito na sa atin pong mga buhay, sa ating pananampalataya, sa ating church, hindi po naalis kung minsan po'y samaan ng loob, nagiging dahilan ng pagkawala ng fellowship. Kaya nga, napakaganda po na pinag-aaralan natin ito sapagkat itinuturo sa atin na kapag tayo po'y merong communion, ito'y pagpapaalaala sa atin na tayong lahat hindi dapat nagkakaroon ng pagkakabahabahagi, kundi ito'y pagtuturo ng ating pagkakaisa, pagsasama-sama, fellowship sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito ay isang paalaala lamang sa atin na napakahalaga po na sa panahong ito ay kakitaan tayo hindi ng pagkakabahabahagi, hindi ng paglalaban sa isa't isa. Kaya nga ang layunin ng programang ito ng Pillars of Truth ay upang dalhin tayong lahat ng mga nananampalataya sa isang pananaw na ito ang panahon na napakahalaga na pag-isahin natin ang ating mga puso, ang ating mga damdamin sapagkat ikaw na nanonood at nakikinig sa akin ngayon at ako, tayo bahagi lamang ng iisang katawan
At yan ay ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sa ating communion, every time na tumatanggap tayo ng ating Lord's Supper, hindi natin inaalaala na ako'y bahagi ng church na ito o siya ay bahagi ng church na yon, kundi ito'y pakikibahagi natin, pagsasama-sama natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga magkakapatid sa iisang katawan. Kaya nga, this is one of the truth that we should remember in our Lord's Supper. At ito ay yung the fellowship of Christ's body. Tayo ang katawan ni Kristo. At dapat meron tayong pagsasama-sama sa isa't isa. Isa pang bagay na nais ko na makita natin ay ang sabi rito sa verse 28. No, tinabanggit ko na kanina pero mahalaga ho na nauulit-ulit natin sapagkat alam nyo, pag ang isang bagay ay nauulit-ulit, lagi lang mang tayo nabibigyang paalaala. At pag tayo lagi nabibigyang paalaala, yung mga bagay na nauulit-ulit sa atin ay nananatili. At ito'y nagagamit po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nga, isa pang katotohanan na dito sa loob ng ating pong pinag-aaralan ito ng pag-alaala ng Lord's Supper, ang sabi po rito ay, ito ay isang, ang sabi nga ay dito sa atin, a diagnostic feast. Isang uri ng piging, isang uri ng pagsasama-sama na kung saan ay merong lakip na pagbubulay-bulay at pag-aaral patungkol sa kahalagahan ng pagsisiyasat natin sa ating mga sarili. Ibig sabihin po nito ay, kumusta na, kapatid, ang lakad mo kay Kristo? Kumusta yung ating pamumuhay? Pag sinasabi nating walk in Christ, ibig mo sabihin nun ay, kumusta yung ating pamumuhay araw-araw bilang mananampalataya? Naalaala ko yung sabi sa Bible na part ng Beatitude, ang sabi ng Panginoon ay, you are the light of the world and you are the salt of the earth. Ikaw ang ilaw ng sanglibutan, ikaw ang asin ng sanglibutan. At itong dalawang bagay nito na binanggit ng Diyos na bilang ilaw at asin, ito isang pagbibigay ng isang matinding aralin sa atin patungkol sa kung anong uri ng buhay dapat meron tayong mga Kristiyano sa mundo na ating ginagalawan. Kaya nga sabi rito ay napakahalaga na meron tayong laging pagsisiyasat, meron tayong laging pag-aaral na ginagawa patungkol sa ating pamumuhay Kristiyano. Baka tayo nagiging parang ritual na lamang yung ating lahat ng ginagawa. Baka yung ating pagtungo sa bahay-sambahan ay nagiging bahagi na lamang na kasi trabaho ko, gawain ko, bahagi ng buhay ko yung kinakailangan ko pumunta ng simbahan para at least makita ng mga kapitbahay ko na hindi ko pa rin nakakalimutan ng Diyos. Alam po niyo mga kapatid,